Mayong adlaw Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa panibagong episode ng More Stories. Ako si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Dear Bettina, sabi nila, walang magulang ang kayang magtanim ng galit sa anak. Sa loob ng 72 years ko sa mundong ito, naniwala rin ako dyan. Pero ngayon, sinusulat ko tong liham ko, hindi ko alam kung galit ba tong nararamdaman ko, o lungkot, o simpleng sugat na matagal nang hindi naghihilom. Tawagin mo ako sa pangalang Lola Crisine. 72 years old na ako. Byuda, dating tendera ng kakanin sa palengke ng Antipolo. May isa lang akong anak, si Marisa. At kung may isang bagay akong ipinagmamalaki sa buong buhay ko, siya yon. Hindi yung bahay ko, hindi yung lupa na inabot ng halos 10 taon bago namin nabayaran. Hindi rin yung mga medals niya na nakasabit dun sa dingding namin. Ang ipinagmamalaki ko talaga si Marisa. Kasi siya yung dahilan kung bakit bumabangon ako araw-araw noon. 26 years old lang ako nung namatay ang asawa ko. Bigla ang inatake sa puso. Ang bilis ng lahat ng pangyayari, Bettina. Isang umaga pumasok siyang okay naman sa trabaho, gaya ng dati. Kinagabihan, nasa punerarya na kami. Ganun kabilis nagbago ang buhay namin. 6 na taong gulang pa lang noon si Marisa. Naaalala ko pa kung paano siya nagtatanong habang nakahawak sa palda ko. Ang sabi niya pa, "Ma, bakit hindi pa umuwi si Papa? Paano mo ipapaliwanag yung kamatayan sa batang ang alam ay naghihintay ng pasalubong tuwing umuwi yung tatay?" Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nung oras na yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Kaya ang ginawa ko noon, niyakap ko na lang siya. Pareho kaming umiyak at nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang maramdaman ng anak ko na kulang siya dahil wala na yung tatay niya. Kaya nagtrabaho ako, Bettina. Kahit saan, kahit ano. Naglalako ako ng suman, 5:00 pa lang ng umaga. Nagbebenta ng kutsinta sa terminal, naglalaba, namamalansya, minsan naglilinis ng bahay ng mga mayayamang kakilala ko. Basta may kikitain lang, ayos na ako. Basta may maipakain lang ako kay Marisa, okay ng lahat. Basta makapag-aral lang yung anak ko. Minsan habang natutulog si Marisa, pinagmamasdan ko siya. Iniisip ko kung sapat ba ang ginagawa ko? Kung magiging mabuting tao ba siya paglaki niya? Kung mas maganda ba yung buhay niya kaysa sa buhay ko? At sa tuwing naiisip ko yun, parang gumagaan kahit papaano yung pagod ko. Lumipas sa mga taon, malaki na si Marisa, masipag, matalino siyang bata, at masunurin sa akin. Hindi po siya sakit ng ulo. Noong college siya, nagkasakit ako, Bettina. Nagkatrangkaso ako. Pero 3 araw akong hindi nakabangon. Naalala ko si Marisa hindi pumasok sa eskwela. Siya yung nagluto ng lugaw, siya yung nagpalit ng bimpo sa noo ko. Tapos isang gabi narinig ko siyang nagdarasal. Akala niya tulog ako. Ang sabi niya pa, "Lord, wag mo munang kunin si Mama. Hindi ko pa kayang wala siya." Sa totoo lang, siya pa nga ang dahilan kung bakit madalas akong purihin ng mga kapitbahay. Laging sinasabi sa akin na, ang galing naman ng pagpapalaki mo sa anak mo. At bilang nanay, syempre, masaya ako. Sobrang saya ko. Nung makapagtapos siya sa college, para akong nanalo sa loto. Dahil pakiramdam ko natupad yung pangako ko sa asawa ko. Napagtapos ko yung anak namin, naipasok siya sa magandang trabaho at kalaunan nakapag-abroad pa. Nung unang beses siyang umalis papuntang Dubai, halos hindi ako makahinga sa airport, Bettina. Yakap ako ng yakap sa kanya. Siya naman, tawa ng tawa. Naalala kong sabi niya pa dati, "Saglit lang naman, Ma. Hindi naman ako mawawala."
Habang naghihintay kami sa boarding gate, bigla niyang inabot yung wallet niya. Lumang wallet lang. Halatang pinag-ipunan talaga. Sabi niya, "Para sa'yo to, ma." Binuksan ko. May lamang 2,000 piso. Unang ipon niya daw. Natatawa pa siya nung binigay niya sa akin. Sabi niya, "Huwag mong gastusin agad ah." Hanggang ngayon nasa akin pa rin yung wallet na yun. Ang nakakatawa, yung wallet naiwan. Pero yung taong nagbigay noon, siyang unti-unting nawala. Yung mga araw-araw na tawag niya sa akin, na kinakamusta ako, pinapadala ng pera, nagpapadala ng pasalubong, nauwi sa kada linggo na lang, tapos kada buwan, hanggang sa minsan ako na lang yung naghihintay. Wala nang tawag, wala nang pangangamusta. At kapag sumagot siya, laging nagmamadali. Laging may meeting, may trabaho, may lakad. Sa loob-loob ko, okay, naiintindihan ko. Pinapalampas ko lang. Sabi ko sa sarili ko, ganun naman siguro talaga kapag tumatanda na yung mga anak. May sarili na silang buhay, may sarili na silang mundo. At dapat matuto na akong bumitaw. Hindi ko lang alam na darating yung araw na hindi lang pala pagbitaw yung mangyayari, kundi tuluyan niya na akong iiwan. Ang masakit pa, Bettina, hindi ibang tao yung gumawa nun, kundi ang mismong batang minsang buong buhay kong ipinaglaban, ang anak ko. Hindi ko agad napansin na nagbabago na si Marisa. Siguro dahil nanay ako. At kapag nanay ka, sanay kang magbigay ng dahilan para sa mga pagkukulang ng anak mo. Kapag hindi tumawag, sasabihin mong, baka busy lang. Kapag ka nakalimot ng birthday mo, sasabihin mo, marami lang sigurong iniisip. Kapag Pasko, tapos hindi ka naalala, sasabihin mo na lang sa sarili mong, mahal lang siguro yung pamasahe kaya hindi nakauwi. Ganun ako. Laging may dahilan, may palusot, lagi kong iniintindi. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-retire na ako sa pagtitinda. Hindi naman dahil okay na ako sa buhay, marami ng pera, kundi hindi na talaga kaya ng katawan ko. Masakit na yung tuhod ko, madalas nang sumasakit yung likod ko, ang bilis-bilis ko nang hingalin. Pero okay lang naman sana. May maliit akong pensyon, may kaunting ipon, may sarili naman akong bahay kaya wala na masyadong gastos. At higit sa lahat, may anak akong maaasahan. Noong una pinipilit pa ni Marisa na sumama na lang daw ako sa kanila. Sa plano nila na bumalik sa Dubai. May asawa na siya noon. May anak na si Angel. 16 na taong gulang noon si Angel at siya yung pinakamalapit sa akin. Kasi nung maliit pa siya at nandito pa sila sa Pinas, ako halos yung nag-alaga sa kanya. Kapag may trabaho si Marisa, nasa akin si Angel. Kapag may lakad sila, nasa akin si Angel. Kapag may problema sa school, ako yung kinakausap hanggang sa lumaki yung bata. Kaya nung sinabi ni Marisa na sumama na ako sa kanila, natuwa naman ako. Akala ko nga, yun na yung pagkakataon na araw-araw na kaming magkasama. Ang hindi ko alam, yun na pala yung simula ng malungkot na kabanata ng buhay ko. Kasi dito ko na narinig ang lahat ng ayaw kong marinig. Binigyan nga ako ng sariling kwarto, may nakakain, nakakwentuhan ko yung apo ko gabi-gabi. Pero habang tumatagal, parang iba na yung hangin sa loob. Kapag may naiwan akong baso sa mesa, napapansin. Kapag malakas yung volume ng TV, napapansin. Kapag may nakalimutan akong gamit kung saan, napapansin. Isang tanghali na iwan ko yung kalan na nakabukas. Maliit na bagay lang pero galit na galit si Marisa. Sabi niya pa sa akin, paano kung masunog yung bahay natin? Hindi ako sumagot sa kanya. Kasi alam ko namang tama siya. Mali lang yung tono niya. Pakiramdam ko, para kung batang pinapagalitan. May mga gabing naririnig ko silang mag-asawa sa kusina. Akala nilang tutulog lang ako, pero gising ako. Naririnig ko, sabi, hindi na kaya ni Marisa. Sabi niya pa, matanda na ako. At kailangan nila ng privacy. Hindi raw sila makakausad kung laging iniisip nila ang matandang kagaya ko.
Ang sakit palang marinig yun mula mismo sa sarili mong anak. Yung anak na nangako sa'yo dati na aalagaan ka hanggang pagtanda mo. Para sa kanya pala pabigat na ako. Pero naiintindihan ko siya. Anak ko siya eh. Ramdam ko yung pagod niya. Isang gabi umuwi si Marisa galing trabaho. Umupo lang siya sa lamesa. Hindi siya kumain, walang imik. Tulala lang sa pader. Tapos bigla siyang umiyak. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ng ganun yung anak ko. Naawa ko sa kanya. Isang gabi, umiiyak ako ng tahimik sa kwarto, pumasok si Angel. Sabi niya sa akin, "Lola, bakit umiiyak ka po?" Nangiti ako sa kanya. Nakakaiyak kasi yung drama sa TV, apo. Pero alam ng batang yun kapag nagsisinungaling ako. Umupo siya sa tabi ko, hinawakan niya yung kamay ko. At sinabi ang bagay na hindi ko makakalimutan. "Lola, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan." Hindi ko alam kung bakit bigla akong naiyak lalo. Parang merong parte sa puso ko na alam ko may paparating na hindi maganda. At tama nga ako. Sabado ng umaga, nakita ko nakaayos si Marisa. Nakaayos din ako. Kasi sabi niya sa akin, ipapa-check up niya daw ako. Kaya sumama ako sa kanya. Buong biyahe namin tahimik siya. Ako naman nagtatanong. Pagdating namin sa lugar, medyo nagtataka na ako, Bettina. Hindi naman ospital o klinik. Parang malaking bahay. May hardin sa harapan, tapos may mga matandang nakaupo sa veranda. May nakita din akong nurse. Doon nagsimulang bumilis yung tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Marisa. Sabi ko, "Anak, saan tayo?" Hindi siya agad sumagot hanggang sa pumasok kami sa opisina at doon ko narinig ang lahat ng salitang bumasag sa puso ko. Sabi niya, "Ma, dito ka muna ha." Nung narinig ko yun, parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Ayokong intindihin. Nalilito ako. Hindi siya makatingin sa akin, Bettina. Busy siya sa pagpirma ng mga papel. Parang may ibang taong kausap. Parang wala ako doon. Hindi niya ako naririnig. Sabi niya pa, temporary lang daw. Masaalagaan daw ako doon. Kailangan lang ng konting space ng pamilya niya. Hindi ko akalaing aabot kami sa puntong kailangan kong lumayo sa kanila para magkaroon sila ng space. Napatingin lang ako kay Angel, sa apo ko. Umiiyak siya, tahimik. Lumapit siya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit. Sobrang higpit. Parang ayaw niya akong bitawan. Sabi niya, "Lola, babalikan po kita." Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. Pareho kami umiiyak nun. Sabi niya, "Promise, babalikan po kita." Hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung boses niya, yung promise niya. Pero yun lang ang naging dahilan kung bakit ako nabuhay sa loob ng sumunod na 1 taon. Dahil nung umalis sila, hindi lumingon si Marisa. Pero si Angel 3 beses siyang lumingon. At sa bawat lingon niya, pakiramdam ko may parte sa sarili ko na sumisigaw na habulin siya. Sabihin na wag niya akong iwan, na natatakot ako, na hindi ko kaya. Pero hindi ko yun ginawa. Dahil magulang din ako eh. At kahit durog na ako noon, ayokong maging dahilan para mas mahirapan yung apo ko. Kaya ngumiti na lang ako sa kanya. Nagpanggap akong matapang, Bettina. Habang pinapanood ko silang nawawala sa harapan ko. Hindi ko alam noon na 1 taon pa bago kami magkikita ulit. At sa loob ng 1 taong yun, araw-araw akong nababasag. Alam mo, Bettina, maganda naman talaga yung buhay dun sa care facility. Pero napakalungkot. Sobrang lungkot. May isang matanda na tuwing linggo nagme-makeup siya. Kasi baka raw dumating yung anak niya. Nakakarinig din kami sa radyo at ganito. Libangan kong makinig sa mga kwento ng mga letter sender. Pero kapag kagabi na, kapag tahimik na yung paligid, mag-isa na lang ako, maririnig mo yung totoong tunog ng lugar na yun eh. Yung mga buntong hininga, yung mga hikbi, yung mga matatandang nag-iisa. Meron mga pangalang tinatawag.
Sa unang gabi ko, hindi ako nakatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Habang nakahiga ako, paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko, paano ako napunta rito? Hindi naman ako pabaya na nanay, hindi ako masamang ina. Hindi naman ako naging pabigat buong buhay ko, pero bakit nandito ako? Hindi ko alam kung ilang oras akong umiiyak nun. Tahimik lang ako, Bettina. Ayoko may makarinig. Kasi ayokong kaawaan. Kasi buong buhay ko, ako yung naaawa sa iba. Hindi ako sanay na ako yung kawawa. Kinabukasan, nakilala ko si Aling Berta. 74 years old na siya. Dati siyang principal. Ang tapang na mukha niya pero malungkot na malungkot yung mata niya. Siyang unang kumausap sa akin. Sabi niya pa, bagong dating ka? Tumango lang ako. Masakit pa. Hindi ko maintindihan yung tanong niya, Bettina. Hanggang sa ngumiti siya. Sabi niya, huwag ka mag-aalala. Lahat kami dito dumaan sa first week. So nagtanong ako, anong first week? Yung first week na umaasa ka pa. At doon ako natahimik. Kasi tama siya. Umaasa pa ako noon na baka tatawag si Marisa kasi baka may misunderstanding lang. Na baka sunduin niya ako, tapos sabihin niyang mali ang lahat. Pero lumipas yung isang linggo, walang tawag. Walang bumisita sa akin, wala nang pakialam sa akin yung anak ko. Si Angel, yung apo ko, lagi ko siyang iniisip kasi bago siya umalis nangako siya eh. At sa edad kong yun, ang pangako ng isang bata, ang tanging hawak ko. Tuwing umaga nakaupo lang ako sa may gate. Pinapanood ko yung mga sasakyang pumapasok, yung mga pamilyang dumadalaw, yung mga anak na may dalang pagkain. Tapos may mga nakikita din ako mga maliliit na bata, may mga dala silang bulaklak. Habang nakikita ko sila, masaya naman ako para sa kanila. Pero hindi ko maitatanggi. Masakit para sa akin. Lumipas ang 3 buwan, 6, 9. Doon na talaga ako nilamon ng lungkot. Yung totoong lungkot na ang pakiramdam mo, unti-unti ka nang nakakalimutan talaga ng mga tao. May mga pagkakataon, nakaupo lang ako sa hardin. Tapos bigla akong maiisip kung naaalala pa ba ako ng anak ko. Naaalala pa kaya niya kung paano ko siya pinatulog noong bata pa siya. Naalala pa kaya niya yung unang sapatos niya, yung unang lagnat niya, yung unang heartbreak niya. Kasi ako naalala ko lahat yun. Lahat. Kasi yung mga bagay na dapat siguro nakalimutan ko na. Tuwing birthday ni Marisa, nagdarasal pa rin ako. Tuwing Mother's Day, pinagdarasal ko pa rin siya. Tuwing Pasko, iniisip ko pa rin kung kumain na ba siya. Ganun yata talaga kapag nanay ka. Kahit ikaw ang nasaktan, kahit ikaw ang sinaktan, ikaw pa rin ang nakakaalala. Pero alam mo kung sino ang hindi ko nakalimutan. Si Angel. Bawat gabi bago ako matulog, iniisip ko yung apo ko. Iniisip ko kung kamusta na siya. Nag-aaral na ba? Matalino din ba? Masaya? Naalala ko yung pangako niya sa akin. Minsan, sumusulat ako sa maliit kong notebook. Doon ko sinusulat lahat. Yung kwento ko, mga iniisip ko, mga gusto kong sabihin sa kanya. Hindi ko alam kung mababasa niya yun. Pero sumusulat pa rin ako sa kanya. Parang paraan ko yun para manatiling buhay. Hanggang sa dumating yung pinakamahirap na araw. 17 kaarawan niya. Kasi alam ko 1 taon na lang magdedebut na siya at yun yung pangakong binitawan niya sa akin. When I turned 18, babalikan kita, Lola. Mula noon, nagsimula akong magbilang araw-araw. Para akong preso. Minsan tinatawanan ako ni Aling Berta eh. Sabi niya pa, Prising, baka naman masyado kang umaasa. Mingiti lang ako. Kasi kung aalisin ko yung pag-asang yun, ano pang matitira sa akin? Wala naman na yung anak ko, yung bahay ko. Hawak ko na lang yung pangako ng apo ko. Hanggang sa dumating yung umaga, nakaarawan na ni Angel. Nagising ako ng sobrang aga. Hindi pa sumikat yung araw, nag-ayos na ako ng buhok. Sinuot ko na yung pinakamagandang blouse ko, yung kulay asul. Yung regalo pa sa akin ni Angel nung nag-birthday siya dati.
Sabi niya noon, bagay daw sa akin yung kulay ng langit. Umupo ako sa may entrada, nag-antay, buong umaga, buong tanghali, hanggang sumapit na yung hapon. At habang palubog yung araw, unti-unti ring lumulubog yung puso ko. Natatakot ako na baka mali ako, na baka tama si Aling Berta, na may mga pangakong hindi natutupad, na may mga taong hindi na talaga bumabalik. At eksakto habang tinatanggap ko yun, may narinig ako. Mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Pagtingin ko, nakita ko yung dalagang umiiyak habang papasok ng gate. At kahit ang tagal naming hindi nagkita, nakilala ko agad siya. Sumingi siya ng sorry sa akin. Paulit-ulit, sorry ng sorry. Inawakan ko siya sa mukha niya. Payat niya. Mas mature, mas matanda tingnan. Pero siya pa rin yung batang minsan natutulog sa kandungan ko habang nanonood kami ng teleserye. Anak, nandito ka. Sabi ko, nandito siya at tinupad niya yung pangako niya. Hindi siya nakalimot. Sapat na yun para sa akin. Pero hindi pa pala nagtapos ang lahat doon. Umupo kami sa hardin. Hindi pa rin niya binibitawan yung kamay ko. Parang natatakot siyang mawala ulit ako. At doon niya sinabi ang bagay na nagpayanig ng buong mundo ko. Lola, hindi ako pinayagan ni Mami na makita ka. Anong ibig mong sabihin? Tapos napayuko siya. At doon ko unang nakita kung gaano kabigat ang pinagdadaanan niya. Sabi ni Mami na ayaw mo na raw ako makita eh. Hindi ko alam kung ilang beses akong naghintay ng tawag mula sa kanya. Kung ilang beses akong nagtanong sa front desk kung may dumadating bang sulat, tapos sasabihin sa akin, wala. Samantalang sa kabilang banda, pinaniniwala pala yung apo ko na ako yung tumalikod sa kanya. Paano naging ganito? Ilang beses ko talagang tinanong yung sarili ko kung saan ako nagkulang, kung masyado ko ba siyang minahal, masyado ko ba siyang pinotektahan, masyado ko bang binigay yung lahat sa kanya. Kasi alam mo, Bettina, may mga magulang na nagkukulang sa pagmamahal, pero meron din namang mga magulang na sobra. At minsan, pareho silang may kapalit. 3 araw matapos bumalik si Angel, dumating si Marisa. Hindi ko alam kung sino ang mas kinakabahan sa aming dalawa nung nagkita na kami. Nakaupo ako sa maliit na visiting room, nanginginig yung mga kamay ko dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin yung sarili kong anak. Pagpasok niya sa pinto, parang tumigil yung oras. Ang tagal kong hindi nakita nang malapitan yung mukha ng anak ko. May puti na rin siya sa buhok. May mga guhit na rin sa paligid ng mata niya. Matanda na rin pala yung anak ko. At sa isang segundo, hindi ko nakita yung babaeng nang iwan sa akin. Nakita ko yung batang Marisa. Yung batang natutulog sa dibdib ko. Umiiyak kapag nawawala ako sa palengke. Yung nagsasabing, ako ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Pero isang segundo lang yun. Kasi pagkatapos nun, bumalik ang lahat. Yung sakit, yung pag-iisa. Umupo siya sa harap ko, tahimik lang. Hanggang sa kinamusta niya na ako. At dun ko napagtanto kung gaano kalayo na ang narating namin. Kasi dati sapat na yung tanong na yun para gumaan yung pakiramdam ko. Pero ngayon, parang wala na akong naramdaman. Sabi ko lang, kamusta ako? Ano sa tingin mo? Kamusta ako, anak? Napayuko siya. At doon ko nakita yung hiya sa mukha niya. Nag-sorry siya. Yung 2 salita na matagal ko nang gustong marinig, sinabi niya na. Pero wala akong naramdaman. Wala ni takot, lungkot, saya, wala. Kasi buong buhay ko mabilis ako magpatawad, pero nung araw na yun parang may bahagi sa puso ko na namatay na. Sabi niya, hindi ko sinasadya. At dun ko unang naramdaman yung galit. Dahil alam kong totoo ang sinasabi niya. Hindi niya sinadyang maging masamang tao. Unti-unti lang siyang naging ganon. Unti-unti. Alam mo ba kung anong pinakamasakit?
Tanong ko sa kanya. Hindi yung iniwan mo ko dito, anak. Hindi yung pera na nawala sa akin, yung bahay, yung lupa. Ang pinakamasakit, anak, yung 1 taon ako naghintay na baka maalala mo ang nanay mo. Tapos umiyak ka siya sa harapan ko. Doon lumabas yung matagal niya ng kinikimkim. Sabi niya, pagod na ako, ma. Buong buhay ko pakiramdam ko may kailangan akong patunayan. Tumanda akong natatakot mabigo, natatakot maging mahirap, natatakot bumalik sa buhay na pinagdaanan natin. Habang nagsasalita si Marisa Bettina, unti-unti kong naiintindihan yung takot niya. Yung pressure niya, yung galit niya. Kaya pala. Pero sa loob-loob ko, hindi yun yung dahilan eh. Hindi kailanman magiging dahilan yun para iwan yung nanay, para masaktan ng ganito. Sabi ko sa kanya, anak, kung nahirapan ka, bakit hindi ka nagsabi? Doon na lumambot ang puso ko para sa anak ko ulit. Kasi pareho naming alam yung sagot. Pareho kaming babae. Sanay kami magtiis. Sanay kami magpanggap na okay lang. Ang pinagkaiba lang, nung akong nahirapan, lumapit ako sa anak ko. Nung siyang nahirapan, tinulak niya palayo ang nanay niya. Pero kahit ganun, mahal na mahal ko pa rin yung anak ko. Habang nakikita ko nga siyang umiiyak sa harapan ko, may parte sa puso ko na gusto pa rin siyang yakapin. Dahil yun naman talaga yung sumpa ng pagmamahal ng isang magulang eh. Pinatawad ko siya. Dahil sa edad kong ito, hindi ko na hinahanap kung sino yung may kasalanan. Ang mahalaga, natutunan kong piliin yung sarili ko at natutunan ko na kahit may mga taong umalis sa buhay ko, may mga taong pinipili pa rin akong manatili. Tulad ng apo kong si Angel. Siya yung nagdala sa akin pabalik sa mga kapatid ko at ngayon, tahimik na yung buhay ko. Payapa yung puso ko at sapat na yun para sa akin. Pasensya na Bettina kung masyadong mahaba ang kwento ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Lola Crising. Ay, nakakalungkot yung kwento ni Lola Crising at ang daming makaka-relate dito ng mga anak. Kasi, totoo naman na habang tumatagal, yung unang taong hinahanap natin kapag nasasaktan tayo nung bata tayo, kapag nawawala siya sa paningin natin, yung tumanda na tayo at nagka-career, nagkaroon ng sarili nating pamilya, nawawala na sa eksena. Lagi nating naririnig yung paalala na habang nandyan pa yung magulang ninyo, habang malakas pa sila, lagi niyong kamustahin, lagi ninyong alalahanin, puntahan. Hindi naman kailangan ng pera ng mga yan. Hindi naman kailangan na talagang buong araw mo nandyan ka para sa kanila. Ang kailangan lang nila yung naaalala mo sila. Sobrang nakaka-guilty yun kasi sa sobrang busy natin sa life, sila yung mga taong nawawala talaga sa eksena at nakakalimutan natin. Pasensya na po para sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon. Siyempre, pati ako parang guilty din sa ganitong kasalanan gaya ni Marisa. Pero siyempre, hindi naman sa pumunta dun sa puntong tinalikuran yung nanay. Yung nakakalimot ba ng mga musta, na chat, tawagan, ganun. Minsan magpaparamdam na lang si mama na, naalala niyo pa ba yung nanay niyo? Ganun. Kasi malungkot. Habang tumatanda sila, naiintindihan natin na lumulungkot yung buhay nila kasi kumukonti yung mga taong sa paligid nila. Kasi isa-isa nang nagkakaroon ng pamilya, isa-isa nang umaalis sa bahay. So, naiiwan na lang sila. Ang malala pa nun kapag isa na lang sila sa buhay. 'Di ba? So, yun nga yung lagi ko narinig sa nanay ko. Ang lungkot na, mag-isa na lang siya sa buhay, hindi pa siya naaalala ng mga anak. Emotional siya. Kahit na mga kapatid ko naman, yung mga apo ay lagi naman nangangamusta. Pero, nakakaramdam pa rin siya ng sobrang lungkot. Iba pa rin yung binibisita siya. Ang alam ko sa mga magulang, kasi hindi pa naman ako magulang talaga, hindi naman yan sila
humihiling at nag-aantay na bumawi ka sa lahat ng mga sakripisyo nila na nagawa para sa'yo. Minsan, sapat na yung isang tawag. Kasi, darating yung isang araw na gustuin mo mang tumawag sa kanila, baka wala nang sumagot sa'yo. At wag na nating antayin yun dahil nakakalungkot yun, sobra. Mahirap yun para sa mga magulang, no? Para sa isang ina na sa lahat ng sakripisyong ginawa nila, pagkarga sa'yo ng 9 months sa tiyan niya, sa pag-alalay sa'yo hanggang lumaki ka, sa lahat ng suporta, pagdating ng panahon, sila yung unang nakakalimutan. Sabi nga, loyalty ends when the benefit stops. Pag bumuhos sa malakas na ulan, ang una mong hahanapin, payong na gagamitin para maprotektahan ka. Pag tumila na yung ulan, parang ang hirap-hirap niya ng bitbitin. Parang pabigat na siya bigla sa'yo. Pag ang bulag daw, nakakita na sa unang pagkakataon, ang una niyang itatapon, yung sungkod niya na umalalay sa kanya nung mga panahong ang buhay niya ay nasa dilim pa. When the food is finished, the plate is dirty. Ganun naman tayo eh. Nakakalimutan natin pahalagahan yung mga bagay na akala natin nandyan lang. Pero may katapusan yung lahat. So hanggat nandyan pa, pahalagahan natin. Kasi minsan sa buhay natin, ang laki-laki ng kontribusyon yan. Lalo na yung mga tao. Pamilya mo, kaibigan mo, magulang mo. Pahalagahan natin. Kasi talagang ang laki ng utang na loob natin sa kanila. Ayaw naman din natin na dumating sa puntong bumalik sa atin yun pagtanda natin, di ba? Mapahalaga natin hanggat nandyan pa. Yun lamang para sa araw na ito. Dagang salamat kapamilya sa panonood. Ako po si Bettina Briones. Hanggang sa muli.